sa last message. Amen? I promise mas mahaba yung kanina. Ano ho? But I hope the Lord's word will still speak to us tonight. May I request everybody to please stand up and let me preach to you a message in Matthew chapter 2. Matthew chapter number 2, if you would please open your Bibles there. Matthew chapter 2. To all the visitors, good evening po sa inyong lahat. The greatest story ever told was that of Jesus. That's the greatest message. And let me share to you a little bit of that this evening as well. Matthew chapter 2, verse number 1 to 12. The Bible tells us, if you're ready, say amen. The Bible tells us, now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, and thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Verse number 7. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star that which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Shall we pray? Father in heaven, allow me to preach your word. Let the Spirit move again and save souls and encourage people. Lord, please bless us tonight with the message of Christmas. Bless us with the truth of the principles of the Lord Jesus Christ's birth. Thank you in Jesus' name. Amen and amen. You may now be seated. Kanina po nasaksihan po natin na isang maiksi, ngunit meaningful na presentation about Christmas. Salamat sa isang bansa na pinagkalooban tayo ng Kapaskuhan. Maraming mga bansang hindi nagse-celebrate ng Christmas. Maraming mga religion hindi nagse-celebrate ng Christmas. Kasi hindi naman daw December 25 pinanganak ang Panginoon. April daw. Di pwede naman, di magpasko sa ng April. Pero hindi masama na alalahanin na ipinanganak ang Panginoon. We praise the Lord that Christ was born and that we celebrate on a holiday. Hindi ho natin sineselebrate ng December 25 dahil December 25 ipinanganak ang Panginoon. No, we celebrate December 25 because we remember that Christ was born. It is a recognition of the birth of the Lord Jesus Christ. Are you with me? Oho, sa mga magsasabi sa atin, hindi pagan kasi yan eh. Ang pinanggalingan ng Pasko ay mga, yan daw yung birthday noong Diyos-Diyosan. Ano ho? Mga kapatid, sa amin ho, meron ho akong ka-birthday. Birthday po ng pinaka-wanted sa amin na adik. Ka-birthday ko. Kidding, walang biro. Ka-birthday ko yung pinaka-wanted na adik sa amin sa Maynila. Pero hindi porket nag-celebrate ako ng birthday ko, sineselebrate ko na rin yung birthday niya. Are you with me now? Hindi porket the same day, sineselebrate mo na yung pangalawa. Hindi porket pagan ang pinanggalingan, pagan pa rin. Tao po. Maaring nung unang panahon, sa isang December 25, may nagse-celebrate ng pagan. Pero ngayon po December 25, wala ko tayong sineselebrate na Diyos-Diyosan. Just try to imagine, tignan nyo po. Alam nyo po ba yung linggo sa English? Ano ang English ng linggo? Sunday. Alam nyo ba na ang Sunday pinangalanan sa pagsamba sa araw?
May mga unang tao sumasamba sa araw, kaya pinangalanan yung unang araw na Sunday, the day of the sun god. Yung Lunes, Monday, the day of the moon god. Pag ibig ba sabihin, nag-happy Sunday ka ngayon, sumasamba ka sa araw? Hindi. Are you with me? Kasi nag-e-evolve po ang salita. Hindi porkit ang pinanggalingan salita ay patungkol sa haring araw, sasambay mo na rin ang araw pag nag-Sunday ka ngayon. Hindi. We use the word Sunday because the word evolved into as a name for the first day of the week. Are you with me? So December 25 is celebrated not for any pagan god, not for any false religion. December 25 is a celebration of the birth of the Lord Jesus Christ. And may I tell you, the Lord Jesus Christ is a historical person. Mga minamahal po naming bisita, hindi po magandang kwento lang ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo ho ba na siya'y totoong ipinanganak? Yung pong pagpunta ng mga wise men na binabasa po natin ay matagal na nakasulat sa Bible. Long before He was born. You can find it out in Numbers chapter 24, verse 15 to 17. Numbers chapter 24, verse 15 to 17. And the Bible says, "And he took up this parable and said, Balaam the son of Beor had said, and the man whose eyes are open had said," verse number 16, "he had said which heard the words of God and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open." Verse number 17, "I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy the children of Seth." Long before, that star of David, that star of Jacob, that star of Israel have been prophesied to be born of a virgin. The Bible tells us in the book of Isaiah that a child should be born and the government shall be laid upon his shoulder, and his name shall be called Mighty God, Prince of Peace. He will be called Emmanuel. God is with us. Marami na pong talata, hindi pa pinapanganak ang Panginoon, nakalagay na ang kapanganakan niya. And do you know why He was born? He was born to die. Ladies and gentlemen, sa mga minamahal po naming bisita, kaya ho may Pasko para maipanganak ang tagapagligtas, sapagkat hindi kailanman mamamatay ang Diyos na buhay. God can never die. And so for Him to be able to die, why does He need to die, Pastor? Because the payment of sin is death. But no sinner can die for another sinner. If I die for you, that would not count. If you die for me, that would not count. Somebody who is holy, somebody who is perfect must die for me so that I can be forgiven. And you know what? The Bible tells us, "For God so loved the world," sapagkat minahal ng Diyos ang sanlibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya ho ipinanganak ang Panginoong Hesus para mamatay. Alam niyo, nung inaral namin nung nakaraan, hindi pa na-iimbento ang krus, nakalagay na sa Book of Psalms na ipapako ang tagapagligtas. The Bible is real. Ladies and gentlemen, to all our visitors, the Bible is the Word of God. If there is something that would tell you what will happen in the future, it is the Bible. Walang iba. Huwag kang maniwala sa horoscope. Huwag kang maniwala sa kung ano pa mang mga paniniwala. The Bible is the real deal. The Bible is the Word of God. The Bible says that it is appointed unto us once to die, but after this, the judgment. Mamamatay po tayo. Nakatalaga sa atin yon. Hello? Pag tayo po namatay, hindi ka po magliliwaliw sa lupa. Wala akong kaluluwa dito sa mundo. Ang kaluluwa po ng tao pag namatay, haharap sa paghuhukom ng Panginoon. Pastor, ano yung nakita ko? Hindi po kaluluwa yan. Hello? Yung mga nakikita po, hindi po totoo yun ng mga kaluluwa. Mga evil spirits po yung mga nagpaparamdam para maniwala ka sa mali. Ang Bible ang magpapaliwanag sa iyo, ang kaluluwa mo hindi Pastor, di ba pag namatay ako ngayon, hindi kami nagkatuluyan, baka sa susunod na buhay kami na. Sa pelikula po yun. Sa Bible po at sa totoong buhay, ang kaluluwa ng tao haharap sa Panginoon at huhukuman sa kanyang mga kasalanan. Gaano ba katotoo ito? Mga minamahal, in this book you would find that Israel will never have peace.
Sa Bible na to, matatagpuan mo na ang Israel ay hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi sila naniniwala kay Kristo. Hanggang ngayon may gera ho sa Israel. Nakalagay din ho sa Bible na to na hanggat may gera, walang makakatalo sa Israel. Kaya ngayon, kahit napakaliit na bansa ng Israel, hindi sila natatalo. You know why? Because this book is real deal. Ito po ay totoo. Hindi po ito yung nakakasunog, nakakatakot, baduy. No. The Bible is the Word of God. And the Bible says, once it is appointed unto man, once to die, but after this, the judgment. Nakatalaga sa tao ang mamatay. Pagkatapos dito, paghuhukom. Ang ibig sabihin, your religion will never save you. Baka akala mo, pag ikaw ay naging miyembro ng isang relihiyon, maliligtas ka. Hindi. Sapagkat walang relihiyon na makakapaghugas ng iyong mga kasalanan. Baka akala mo, eto magandang akala to, pero kulang. Akala ng tao, pupunta siya sa langit pag magpakabait siya. Tama. Kung kaya mong maging perpekto. Sinabi ng Panginoon, kung ang kasalanan nang gagaling sa kamay mo, putulin mo. Kaya mo ba yan? Kung ang kasalanan nang gagaling sa mata mo, dukutin mo. Kaya mo ba yan? Walang kaya eh. We can never be right in the eyes of the Holy God. Magaling lang tayong magpanggap na mabait. Pero sa totoo, alam ng Diyos ang kaibuturan ng ating puso. Wala ni isa sa atin ang hindi makasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. If you're here tonight and you're breathing, you're a human being, the Bible tells us you're a sinner before a holy God. Your religion can never take you to heaven. If you die tonight, you'll go to hell because of your sin. Your good works will not take you to heaven. If you die tonight, your good works will take you to hell. Why? Because you're sinful before a holy God. And listen, I'm not ending with that. That's bad news. Why bad news? I cannot save you. The Lighthouse Baptist Church cannot save you. Your offering cannot save you. No amount of money can pay any amount of sin. Wala talaga. Pag tayo namatay, pupunta tayo sa impyerno dahil makasalanan tayo. But the Bible tells us, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. The story that we watched a while ago, oh my, is that sweet love story that God gave. That's the good news, ladies and gentlemen. God became a man to die on the cross. And that cross of Calvary was for you and for me. That's the greatest story ever told. That a sinful man such as I would die in hell for eternity, would rot in hell for eternity, had that glimpse of hope when Jesus came on earth. He came to die, and He died for you and for me. I want you to know that sin cannot enter heaven. Sin is wicked. Sin is dirty before God. But I want you to realize this. The shed blood of Christ was shed for your sins and for my sins. And if as a sinner, you would come to God tonight, bilang isang makasalanan, lalapit ka sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, I am a sinner. Can you cleanse my sins away? And the Bible tells us, even if your sin is as red as scarlet, it will be white as snow. Praise God! Walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Walang kasalanang hindi niya kayang linisin. Kung lalapit ang isang makasalanan sa mapagmahal na tagapagligtas, babayaran niya ang iyong mga kasalanan at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. That's the greatest story that you could ever have in your life. More than the things that you can hear with me tonight. The greatest thing that you can hear tonight is what I said first. The gospel of the Lord Jesus Christ. Ikaw ay makasalanan, ang Diyos ay banal. Ikaw ay mamamatay, ikaw ay mapaparusahan, ikaw ay pupunta ng impyerno. Ngunit hindi hinayaan ng Diyos na mangyari yan. Habang buhay ka pa, naimbitahan ka sa Lighthouse Baptist Church at dito nasaksihan mo kung paano ang ginawa kay Kristo. Dito na-remind ka na ikaw ay makasalanan at dito naunawaan mo na ikaw ay mahal ng Diyos. At kung ikaw ay tunay na magsisisi ngayong gabi at ipagkakaloob mong iyong sarili kay Kristo at magsasabi, Panginoon, linisin mo akong makasalanan, ikaw ay kanyang ililigtas. Ikaw ay kanyang papatawarin. Ikaw ay gagawin niyang anak. What is life without heaven? What is life without going to heaven? Life is short. What is money without going to heaven? Again, it's not a joke, ladies and gentlemen. It's not a joke. Jesus gave His life for that.
There are people who died for that truth. May mga naipako, hindi lang si Kristo, pati ang mga apostol naipako dahil sa pananampalatayang yan. May mga nag-alay ng buhay, iniwanan ng mga pangarap at trabaho dahil sa pangangaral na yan. At nandiyan yan hanggang ngayon dahil nais ng Panginoon pa rin ang bawat isa'y maligtas. Handa ka bang maligtas ngayong gabi? Pastor, paano ang gagawin ko? Humarap ka kay Kristo bilang isang makasalanan. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, ako'y marumit, ikaw ay malinis. Pero Panginoon, mahal mo ako. Kaya ka pala na ipinanganak, kaya pala may Pasko, para ikaw ay mamatay. Kaya pala ikaw ay namatay, para bayaran ang kasalanan ko. Panginoon, at ikaw ay nabuhay muli, sapagkat ikaw ay tunay na tagapagligtas. Siya ay namatay, inilibing, at siya ay nabuhay muli, sapagkat siya ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang lumipas ang oras na ito na hindi ka maliligtas. Tanggapin mo si Jesus hanggat may panahon pa. Isuko mo ang iyong sarili, aminin mo ikaw ay makasalanan, at manampalataya ka sa Kanya ngayon na siyang maghuhugas ng iyong mga kasalanan. At sapat yan. Hindi mo kailangan ng dagdag na relihiyon. Hindi mo kailangan ng dagdag na offering. Hindi mo kailangan ng dagdag na mabuting gawa. Sapat ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sinumang sa Kanya'y sasampalataya, hindi mapapahamak. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi na to, ang araw ng iyong kaligtasan. Huwag mo sayangin. Kung ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso, buksan mo ito at sabihin, Panginoon, ako isang makasalanan, iligtas mo ako. Nais kong maligtas ngayong gabi. Ang Pasko ay hindi lamang pala sa holiday. Ang Pasko ay hindi lamang pala sa regalo. Ang Pasko ay para ako'y maligtas. Nais kong maligtas ngayong Panginoon. At sabi ng Bible, walang lalapit sa Kanya na Kanyang itatakwil. Ang sino mang sa Kanya ilalapit, kailanman hindi niya itatakwil. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan, papatawarin ang Kanyang mga kasalanan. Gagawin niyang anak ng Diyos. Amen? Salamat sa dakilang istorya na ating napanood. Salamat sa mga dakilang awiting napakinggan. Kaya't ang kasaysayan na ating pag-aaral, maiksi na lamang po ito, ay patungkol doon sa nung pinanganak ang Panginoon. Can you imagine? May mga wise men from the east na may mga makokorek sa ating mga paniniwala ng Pasko. Hindi naman masama na may mga tradisyon tayo na hindi natin ganong naaral. Pero salamat, may Bible, malalaman natin yung pagkakatugma-tugma ng istorya. Kasi may mga nabuong kanta Nang si Kristo'y isilang, may 3 hari na nagsidalaw. Pero pag binasa nyo, hindi pala 3 hari, mga wise men. May mga wise men na nagdalaw. Tapos, nakakita na kayo ng Belen? Yung nativity picture. The first Noel. Diba? Merong 3 hari. Tapos, andun yung baby Jesus. Hindi. Sa Bible, hindi po. Dumalaw po yung mga yon nung naipanganak na siya. Pero nung pinanganak si Jesus, ang kasama niya, yun napanood natin kanina, mga shepherds. Matatagpuan yan sa aklat ni Luke, chapter 2. Nang ang Panginoon ay pinanganak sa sabsaban, dumalaw ang mga pastol ng tupa. Natagpuan nila ang sanggol na nakabalot. At doon nakalay sa manger. Itong mga wise man, yung hindi 3 hari, kundi mga pantas, matataas din naman ang kanilang katungkulan, walang bilang, walang nakalagay kung ilan sila. Ang nakalagay lang, they are wise men from the east. Maaring 3 o mahigit sa 3 pa, sapagkat malayo ang kanilang nilakbay. At makikita natin dito na sa kanilang pagdalaw, sa Matthew chapter number 2, tingnan po natin. Matthew chapter number 2. Verse number 11. And they were come into the house, they saw the young child. Nung pumasok sila sa bahay, sa bahay na, nung una wala sa bahay, di ba, nung pinanganak. Pero itong mga wise men nung dumalaw, nasa loob na ng bahay. Nakita na nila young child na. Kaya nga nung pinapatay ni Herodes, ang mga bata, kasi nalaman niya pinanganak na ang tagapagligtas, ayaw niya yung kasi mapapalitan siya bilang hari. Kaya pinapatay niya 2 years old pababa. Ang ibig sabihin, more or less 2 years old na yung Panginoon nung panahon na ito, na dumalaw sila. At tingnan niyo ang ginawa, sila'y nagpataripa at sumamba. Mga kapatid, kung meron mang dapat gagawin ng taong naligtas, ay ang sambahin ng tagapagligtas. Are you with me now? You have to understand that the very first act of a person after getting saved is to worship.
Pagkatapos mong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, hindi ka pa dumiretso ng langit sapagkat buhay ka pa, nais ng Panginoon na siya ay iyong sambahin. Hello! God wants you to worship Him. And so these wise men coming from far country went to Bethlehem just to see Jesus, and not just to look on Him, but to fall down on Him and worship Him. Let us worship the Lord Jesus Christ in our life, ladies and gentlemen. This Christmas season, you ask yourself, how do you worship the King? Let me preach to you the short message entitled, The Worship of the Wise Men. The worship of the wise men. The first thing that you have to understand, in worship, the most important part is the precept of God. The precept of God. Ang napakahalaga sa pagsamba, yung kasulatan. Hello? Kasi maaari tayong makaisip ng kung ano-anong paraan sa pagsamba na hindi namang tamang pagsamba. Hello? Nasanay tayo sa isang relihiyon na ang Panginoon minsan na itatago natin sa ating bulsa. At pag alis natin ng simbahan, bahala na tayo sa buhay natin. Hindi ho ganun ang pagsamba. Nasanay din ng ilang mga Kristiyano, ako po, galing ako sa isang church, na pag kami ay nag-praise and worship na, 1 oras ho kaming kakanta ng masaya, sisigawan, maghihiyawan, magtatalunan, magsasayawan, magbabanggaan. Halos walang pinagkaiba nung nagdi-disco pa ako. Sigawan, sayawan, talunan, islaman. Alam niyo islaman? Ganun kami. That's what we do. 1 hour kaming sasayaw, 1 hour kaming masiglang kakanta, pagkatapos 30 minutes kaming umiiyak. Tulong uhog namin, umiiyak kami, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Tapos, 15 minutes akong matutulog. Bakit? Preaching na. Nakakaantok na pagod ka na kumanta ka na ng 1 oras, 30 minutes kang umiyak. Siyempre, pag preaching, makatulog ka na. Pag gising ko, uuwi ako sa bahay, ganun pa rin ang uri ng buhay na meron ako. Hindi ko pa rin binabago ang pagsusugal ko, wala pa rin kwenta ang aking buhay Kristiyano. Bakit? Mali ang aking pagsamba. Praise and worship is more than singing. Praise and worship is obedience to God. Hindi ko naisip yun noon. Kaya't salamat sa Panginoon, meron tayong Bible para ituro sa atin ang tamang pagsamba. One of the first and foremost important thing in worshiping God is the precept. Alam nyo kung itong mga wise men, mayayaman po itong mga to eh. They are called the Magi's. Matatalino sila mga tao, nag-aaral silang astrology, nagpapayo sila sa hari. Kilala nyo si Daniel? Sa Old Testament, yan ang trabaho ng isang Magi, yung kagaya kay Daniel, wise man. Yung mga hari, nagko-consult sa kanila. Mga kapatid, busy itong mga taong to. But you know what took them to go to Bethlehem was the references in the book of the Old Testament. In the book of Micah, you find that in Bethlehem, Christ would be born. In the book of Numbers, it was said, the Star of Jacob shall appear. Alam at alam nila mga kapatid ang Bible. Kaya sila pumunta. Kasi sinabi ng Bible eh. Listen, bakit tayo nag-church? Kasi sinabi ng Bible. Alam nyo sa Manila, kayo may ilang mga malls na rin dito. Sa Manila, ang daming pasyalan. Parang mas masarap sa Sunday sa pasyalan. Pero bakit nag-church ang mga anak ng Diyos? Kasi yun ang nakasulat sa precept ng Panginoon. Precept upon precept, line upon line. Malinaw na nakalagay sa Bible ang tamang pagsamba sa Diyos. You must not forsake the assembling of yourselves together as the manner of some is. Ang tunay na pagsamba nakaangkla dapat sa salita ng Diyos. Kaya wala ba... Kaya nga ako, direct na lang kami ni Lord Jesus eh. Hindi na ako nag-church, direct kami, pastor. One-on-one kami ni Lord. Walang ganun sa Bible. Ang direct sa Bible, prayer. Pero ang worship dapat nasa tahanan ng Panginoon. Nasa mga anak ng Diyos. Kaya nga si Moses sabi, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Ladies and gentlemen, the Bible tells us, without worship in the church, you will live a life of sin.
Mahihirapan ang isang Kristiyanong walang church. Kasi kaya itinayo ni Lord, basahin natin, Ephesians 3:21. The precept of God is important in worship, is a very vital part of worship. The Bible tells us, ready, read. Walang ibang meaning yan. Malinaw po yung talata na yan, kahit English. Unto Him be glory in the church. Sa kanyang kaluwalhatian sa loob ng kanyang church. So if you want to give God the glory, you can only give God the glory in His church. It's the precept of God that would teach you worship. It's the precept of God that teaches us to not forsake the assembly together. Napakahalaga po ng Bible. Ito yung magbibigay ng liwanag sa atin. Alam niyo, ang hirap talaga pag may nakasanayan. Hello, are you with me? Isa sa pinaka-problema ng tao, lalo na ang Pilipino, mapamahiin tayo eh. Yung may nakasanayan tayo, ang hirap baguhin. Kahit ako, aminado ako dyan. May mga nakasanayan ako, tas nakita ko sa Bible, wala pala. Para bang ang hirap? Minsan magdadahilan ka pa. O, bigyan ko kayo ng halimbawa ng Pilipino, ha? Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Kasi totoo naman to. Gusto nyo po magtanong kayo sa doktor. Di ba pinapagalitan natin yung mga bata pag walang bimpo sa likod? Kasi mahahamugan. Napapalo pa natin ang anak natin. Sa totoo po, hindi sila magkakasakit kahit walang bimpo sa likod. Kaya ho nagkakasakit ang bata dahil may bakterya o kaya may virus. Science po yan. Hindi kasi nakasanayan na namin yan. Nagkakasakit talaga kami pag walang bimpo sa likod. Kahit walang bimpo, yung mga anak ko, naglalakbo yan kahit yung maulanan. Pag naulanan ka, lalagnatin ka. Bakit pag naligo ka, hindi ka nilalagnat? Pares lang naman tubig yon. Nagets niyo po ako? Kaya lang, nakasanayan na natin. Kaya sorry po sa mga mami, huwag kayo magalit sa akin. Kung nakasanayan, okay lang naman yan. Hindi naman Bible yan. Kaya lang, pag nagtanong ko kayo sa doktor, hindi ko sinasabing mabuti ang mabasa. Ang pinopoint ko, kaya nagkakasakit ang bata kasi may virus at saka may bakterya. May nakamayan siya, may nahawakan siya, nahawaan siya, naubuhan siya. Kaya nagkakasakit ang bata. O, dati nung nagwawalis ako sa probinsya namin, paggabi nagagalit yung lola ko. Huwag kang magwawalis paggabi, mawabawasan tayo ng blessing. Kaya ang dumi nung labas namin, bukas na kami naglilinis. Kaso natutulog ako dun sa labas eh. Kaya sisingot ko talaga nagwawalis ako pag tulog na yung lola ko. O pag may pusang itim, huwag kang tutuloy. Kahapon may nadaanan akong pusang itim. Are you with me? Mahirap iwanan ng paniniwala eh. Kaya lang salamat, may Bible tayo na kahit anong paniniwala, malalaman mo kung tama o mali kasi may mag-guide sa'yo. O kaya sana wag matigas ang puso mo pag napatunayan mo sa Bible, maniwala ka. Hindi kasi joke ito eh. This is the living Word of God. Saan ka makakita 66 books nagkaisa? 66 books ang Bible. Hindi magkakakilala yung nagsulat. Hindi magkakilala si Moses at saka si Jacob. Hindi magkakilala si Moses at saka si Apostle Paul. Pero yung usulat nasa isang aklat kasi very perfect eh. Bakit Diyos ang nagpasulat ng Biblia? Saka makakita, sinunog yung mga nag-translate, pinatay ang mga nagsulat. Hanggang ngayon, Bible pa din. Nagbabago ng buhay. Nagbibigay ng kalayaan. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng katotohanan. Napakahalaga ng Biblia sa pagsamba. Kaya kung talagang minamahal mo ang Panginoon, basahin mo na yung Bible mo. Huwag naman na naluma na yung Bible mo sa cabinet mo. The very first important thing in worship for His people is to study the precept of God. Alam mo dapat yung, parang ang dami pa naman magagaling mag-preach sa YouTube. Grabe ba bombastic? Kayang tumambling, kumakain pa ata ng apo yung iba. Pero hindi porkit magaling, pakikinggan mo. Aralin mo yung Bible. Totoo ba yung sinasabi ng Pastor Jeremiah na yan? Yung kamukha ni Michael B. Tignan niyo po sa Bible. Is it really in the Bible? Totoo ba yung nakalagay sa Bible, yung sinasabi ng preacher? And how do you do that? You read the Bible. Open the Bible, Pastor, kasi English. Kuha ka dictionary. Okay naman yung Tagalog o kaya yung Cebuano. Kaya lang minsan kasi yung mga bagong translation, may mga natanggal ba?
Kaya yung King James Version, kumpleto, walang natanggal. Kaya lang, malalim lang. Kuha ka dictionary, maintindihan mo. Madali lang. O kaya, sa mga high schooler, mga college dito, tanungin mo si ChatGPT. Ha? Maganda yung ChatGPT. Sino nakakalam ng ChatGPT? Taas kamay. AI. O, gamitin nyo sa tama, wag sa assignment. May mga teacher ako may mga estudyante ako, pinapagawa ko assignment, halata ba? Halata na ng daya. Sabi ko, hindi ka naman marunong mag-Ingles, ang ganda-ganda ng sagot mo. Gamitin nyo yung ChatGPT sa mga nag-aaral dito to understand the historical context of the Bible. Search nyo yung historical background para maunawaan ninyo. Hello? Oh, pastor, di ko alam yan. May dictionary man. May pastor naman. Pwede natin tanungin. Ang pinakamahalaga lang, ang totoong mga taong sumasamba sa Diyos, dapat alam ang Bible nila. Para hindi tayo maniwala, parang kay Kibuloy. Kasi nakaka-motivate kasi talaga pag magaling magsalita eh. Pwede kayong maniwala, pero hindi sapat ang galing magsalita. Dapat nakalagay sa Bible. Kaya nga maraming kurap pati sa loob ng simbahan. Kasi maraming mandurugas. Akala mo mga santo, yung pala mga kabayo. Banal na aso, santong kabayo. Di ba? O, anong magpapatunay? Ito, wag naman na itsura pa lang, pastor, parang santong kabayo na Huwag sa itsura nyo tignan. Wag naman sa tindig, wag naman sa galing mag-Ingles. Dapat sa Bible. May mga pastor, may mga preacher na baliko-baliko ang English, pero pag inintindi mo yung sinasabi nila sa Bible. So the important lesson here, if you want to worship God truly, read your Bible. Know it from the Word of God. The precept. Kaya yung mga wise men, pumunta pa galing malayo, pumunta kay Kristo, kasi nakalagay sa Bible eh. Pero mo sa layo ng ganun, pupunta sila. Why? It is written in the Scripture. Number 2, consider their position. Consider their place. Malayo sila, pero meron talagang place of worship na pupuntahan nila. Kung saan nandoon ang Panginoon. We don't have to deal much kasi na-share ko na sa inyo kanina. Minsan malalayo yung iba sa atin, but praise God, there is a place of worship that you can come to God and worship Him. The wise men are far from the east, but they went to Bethlehem to worship. Psalm 122 verse 1, I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Aren't you glad you have a church? Praise God for a church that preaches the Bible. Praise God for a pastor. He's not a famous preacher. He's not a well-known preacher, but he's a preacher of the Bible. Pasalamat kayong pastor nyo, pastor ng Biblia. Hindi inuuna ang sarili. Hindi inuuna ang kapakanan para ipangaral sa inyong salita ng Panginoon. Love your church. This is the place where you can worship God. Thirdly, their position. I'm talking about the worship of the wise men. Una, yung precept, alam nila ang Bible nila. Pupunta sila kung saan ang sinasabi ng Bible. Pangalawa, alam nila na may lugar silang pupuntahan. Hindi pwedeng nasa bahay lang sila. Hindi pwedeng nasa tambayan lang sila. Alam nila that there must be a place, the right place to go. At pangatlo, mayayaman sila. Pero alam nyo, sa totoong worship, walang mayaman. Amen? Oh, hindi sila pumunta doon na, pagawa nyo muna kami ng red carpet. Pupunta kami kasi balita ko sa manger ipinanganak ang tagapagligtas. Baka may mga bakterya dyan sa daan. Hello? Walang arte itong mga ito. Kahit mayayaman. Alam nyo kung bakit? Mas mataas pa rin ang Panginoon. Isn't it amazing to find the church? Oh, thank God for such a church. May mga businessmen, may mga professional, may mga, sa mundo kasi yun ang binibigyan ng high esteem eh. Are you with me? Sa church, hindi. Sa church, walang posisyon-posisyon. Kasi alam natin ang pinakamataas ang Panginoong Jesus. Kaya lahat, kahit anong posisyon natin, nagpapatari pa tayo at nagyuyuko sa Panginoon nating tagapagligtas. Oh my, I remember, I went into a church, ang song leader nila, General. I went into a church na ang kanilang usher, judge. I went into a church na kagaya ninyo, may mga position kayo sa mga trabaho, but here, you serve the Lord with your pastor as your servant as well. Isn't it amazing, amen? That in worship, there must be only one that should be lifted up. That is the Lord Jesus Christ.
That is the right worship. Hindi pwede i-reserve natin ito kay boss ha. Wala muna dito. Yung mga walang trabaho doon kayo sa likod. Hindi ganun ang worship. Walang pangalan yung mga upuan na yan, mga kapatid. Kahit sino pwedeng umupo sapagkat ang nakaluklok sa trono ay ang Panginoong Jesus. There is no position when it comes to worship. No matter who you are on this earth, no matter who you are in your status in life, no matter who you are in your work, no matter who you are in your family, before God, you're a child that has been saved. Before the throne of an almighty God, they were wise men. They have high position, but regardless of their position, they bowed down and worship. Amen? That's the right worship. Pangapat, their purpose. Their purpose. Makikita po natin dito, ang purpose po nilang pagpunta, ang worship may purpose. Hello? Why do you go to church? The Bible tells us they went to Christ for this purpose. Matthew chapter 2 verse number 2. Where is he that is born King of the Jews? For we have been seen his star in the east and are come to worship him. Psalm 122 verse 4. Psalm 122 verse 4. Whither the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel. Listen, to give thanks unto the name of the Lord. Alam niyo sa Jerusalem, taas. Taas ho. May nanlibre sa amin, nakapunta ako minsan. Nilibre kami, grabe talaga. Libre, walang bayad. Sagot ang pamasahe, sagot ang sana'y maulit muli. Libre lahat. Akyat kami sa Jerusalem, ang taas. Akyat ka talaga, akyat. Sabi niya sa Psalm 122 verse 4, bakit umaakyat? Balik natin sa verse. Verse 4. Whither the tribes go, bakit lahat umaakyat? Pwede naman sa baba. The tribes of the Lord unto the testimony of Israel. Why? To give thanks unto the name of the Lord. Bakit ka magbiyahe pag Sunday? Bakit ka maglalakad pag Sunday? Bakit ka pupunta pa dito? Pwede bang mag-live ka lang? No. You come here with your life, with yourself. Why? Because you will thank the name of the Lord. Kaya tayo nandito, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya tayo present kasi magpupuri tayo sa Panginoon. Yan ang purpose ng worship. That's why worship has faithfulness. Worship needs to follow the Lord. Yan ang purpose natin. Hindi dahil nakita mo yung crush mo. Sa una. Uy, doon nag-church yung crush ko. Amen. O kaya, in-invite ka ng loved ones mo. Kaya ako nag-church kasi that's the first thing na nangyayari. But as you go on along your way, and as yung iba dito, taga-malalayong lugar na imbitahan, pagbalik nyo sa inyong lugar, hanap ka ng church. Hanap ka ng church na ipinapangaral ng salita ng Diyos. Why? I will come to worship. Kung tinanggap mo ngayong ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, the very first step that you should do is to find a good church. Find a good Baptist church na ipapangaral ang salita ng Diyos. Why? You will worship God. You will give thanks unto the name. That's the purpose of worship. Number 4, they're present. They're present. Pag ang pagsamba, may regalo sila sa Panginoon. Hello? And when they were come, verse 11, and they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Huwag ko kayong ma-offend. Pag meron hong mga offering, ma-offend kayo pag yung mga kagaya sa mga kulto, lahat hinihingi. Hindi. Dito, nag-o-offering talaga sa church. Bakit? Sapagkat ang church ay nabubuhay kung saan may bayad ang lahat. Hindi natin pwede, sa amin, Meralco, pastor, sa inyo? Ha? Socoteco. Pwede ba ang church pupunta sa Socoteco, dala-dala yung bill at sasabihin, sir, pag-pray kita, magamputa. Bakit tayo magpe-pray? Ito na po yung bayad namin. Pag-pray namin kayo. Hindi pwede yan. Sa Socoteco, magbabayad tayo kuryente. Tama po ba? O gusto nyo po, patayin na lang lahat ng electric pan, di init dito.
Diba? So lahat yan ginagastusan. Yung multimedia, yung electric fan. Hindi pwede na sabihin doon sa karpintero, pwede ba gawa mo kami para sa Panginoon walang bayad? Hindi, magbabayad talaga. So dahil nasa mundo tayo na may bayad, inutusan ng Panginoon ng kanyang mga anak para mag-offering. Kaya tayo nag-aalay sa Panginoon. Kung wala talagang bayad ang lahat, di naman natin kailangan ng offering eh. Kaya lang inimbento ng Panginoon ng offering para pagsamba sa Kanya, para ito naman ang gagamitin para yung operation ng Kanyang gawain magpatuloy. Are you with me? Iba yung mga nanguhutot, papagalingin kita, bigyan mo ako ng pera. Yung mga ganun ba sa TV? Hindi ganun. Sa Bible, may church you just want to offer to God para magamit yung offering niya sa mga gamit ng sambahan. Upuan, pagkain ng mga naglilingkod. Are you with me? Kung yung mga nandito, yung tumumba, hindi kumakain, hindi nababangon yun. Hello? So, normal ho huwag ho kayo ma-open pag may offering. Kasi nakalagay talaga yan sa Bible, kaya kung pwede lang huwag gawin para walang ma-offend eh. Kaya lang ginagawa yan kasi nakalagay sa Biblia. May right accounting dyan, binibilang yan na maayos, inaayos kung saan mapagagastusan. Kasi sa Bible, ang mga sumasamba, laging naghahandog. Amen. Now, kinorek na po natin yan at uulit-ulitin ko ngayon, pati kanina sinabi ko yan. Hindi porket nag-o-offering ka, okay na kayo ni Lord. Lord laki ng offering ko hayaan mo na tong bisyo ko. Hindi ho si Lord, hindi ho si Lord nagtatrabaho sa LTO na pwedeng i-fix. Minsan kasi nag-exam ako sa LTO ba? Ang hirap ng exam, grabe. Sino sa inyo nag-exam na ng driver's license? Ang hirap. Sino sa inyo sobrang dali kasi nagbayad kayo 2.5? Di ba? Sabi ko, pambira, hirap na hirap ako dito mag-exam. Hirap na hirap ako mag-exam. Yung ibang mga kasama ko, easy lang sila. Nagbayad. Hello? Sa langit, walang ganun. Hindi porket nagbayad ka dito, nag-offering ka, okay na lang yung paninigarilyo mo. Okay na lang yung pambababae mo. Hindi. Higit sa pera, ang gusto ng Lord na i-represent mo, sarili mo. Romans 12:1. Romans 12:1. Sinabi ko yan kanina, ulitin lang po natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Last na lang yung pera. Kasi hindi naman totoo na inalay mo sarili mo, tapos yung pera hindi kasali. Kaya kasama talaga nag-offering tayo. Pero hindi yan ang main priority ng Panginoon. Ang main priority ng Panginoon, ikaw. That you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ihaalay mo sa Panginoon yung katawan mo bilang isang buhay at katanggap-tanggap na handog. Na yan ang nararapat mong paglilingkod. Members, I'm talking to you tonight. You want real worship? Present yourself. Yung kaninang pinag-usapan natin, yan ang isa sa pinakamagandang regalong mabibigay mo sa Panginoon ngayong Pasko. Ang alin, Pastor? Ang itigil mo na yung ginagawa mo na ayaw niya. Baka may nandadaya dito, may nagsisinungaling dito, may nambababae dito, may nanlalalaki dito, may nangungupit dito, may nangongopya dito. Bitawan mo na yan! Kasi ang gusto ng Panginoon, higit sa pera, ikaw! Worship is offering yourself to God. Say, Lord, forgive me, I'm a sinful person. Patawad, Lord. This 2025, as I worship you, let me take away my vices. Let me surrender this wrong love life. Let me surrender this lie. Let me surrender this addiction. Let me surrender this habit that is not right with you. Let me surrender all. Para yung kanta, pag kinanta natin, I surrender all. I surrender all. Ang hirap, kinakanta mo yun I surrender some. I surrender some. Dapat all. Amen? God will be pleased if it's all. It's you that He wants. Ikaw ang pinakakailangan ng Panginoon. Higit sa offering mo, ikaw. Ialay mo ang iyong sariling totoong handog sa Kanya. Katanggap-tanggap. Last but not the least, the plans. Tingnan niyo yung plano nila. Pag nag-worship, last na to, sorry po nag-share tayo ng gospel, pinakamahalaga sa lahat yun, kaya napatagal. But this is the last. Matthew chapter 2. Sabi ni Herod, punta kayo sabi niya,
Pagbalik nyo, sabihin nyo sa akin kung saan para sasamba rin ako. Sa chapter 2, verse number 12, "And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way." Ang tunay na pagsamba, nagbabago ng mga plano. Tao po, sino sa atin minsan plano mo na mag-quit? Pero nung nag-worship ka, na-convict ka, binago mo yung plano mo. Sino sa atin yung may mga ginagawang mga bagay-bagay, nag-worship ka, tinamahan ka sa preaching, Lord, sorry. Ako nga, pastor na eh. Pag nakikinig ako ng mga preaching, there was one time, I've been listening to Pastor Ramil, and I heard the preaching, grabe talaga, tago sa puso ko. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi yung totoong worship, hindi yung matigas ang puso. Dapat ang worship, may plano ka. Pero narinig mo yung preaching, babaguhin mo yung plano mo dahil sumasamba ka sa Panginoon. Yung mga wise men, pabalik kay Herod eh. Pero winarn sila ng Panginoon sa dream. Now ngayon, members, at sa lahat po ng bago, hindi na po tayo kakausapin ng Panginoon sa panaginip kasi tapos na po ang Bible. Yung mga napanaginipan mo, mga naisip mo lang yun ng mga nakaraan. Hindi na yun yung kakikipag-usap ni Lord. Nung natapos na ang Bible, nakalagay na lahat dito. Kaya sa church, ipinipreach ito. So dahil sa preaching, mapapakinggan mo ngayon ang mga kalooban ng Panginoon. Ang tunay na sumasamba, mababago ang plano sa buhay. Are you with me? There might be somebody here who has a plan to be rich. May plano ka yumaman, kagaya ni Pastor Louie noon. Maraming racket, maraming trabaho. But there was one time he worshiped and he heard the call of God to surrender his life. And he left all the plans and say, Lord, here am I. Send me. O ito ngayon, nagpapastor siya sa inyo. Napanaginipan niya ba yung mga mukha ninyo para magpastor siya? Hindi. Baka mamaya kung napanaginipan niya, ay, wag na. Joke lang. Wala. Ang narinig niya, plano at pangako at tawag ng Panginoon. Kaya ito, nagsuko siya ng buhay. Ayun, nandyan na tayo ngayon. Sino sa atin dito ang sa tuwing nag-worship, nanirinig mo ang panawagan ng Panginoon? Alam mo ang totoong pagsamba? Bitawan mo mga plano mo at sabihin mo, Panginoon, eto ako, gamitin mo ang aking buhay. Mga kapatid, yan ang inaantay ng Diyos sa atin. Tunay na pagsamba. Ang pagsamba ng mga pantas na ito ay nagsisilbing aral sa atin, papaano ko sasambahin ang Panginoon? Una, dapat naaayon sa Biblia. Pangalawa, walang posisyon. Pangatlo, ang plano mo, ang purpose mo ay ang pasalamatan siya. Walang lugar na malayo, pupuntahan mo ang pagsamba. Mag-aalay ka sa Kanya at ang pinakamahalaga, may aalay mo ang iyong sarili. At ang bandang huli, handa mong baguhin ang mga plano mo sapagkat alam mong siya ang dapat na masunod sa iyong buhay. Amen? Sambahin natin ang Panginoon, mga mahal kong kapatid. Sa maiksing buhay na to, pagpalain tayo ng Diyos.